Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gorina. Alright, thank you for your time, Attorney. Bakit ho nagkita sina VP Sara at dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan na mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nung nakita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant praise, at yun lang. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Leni, dating VP Leni? Sa aking pagkakaalam, slightly under an hour sila nag-usap pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Leni. Attorney Barry, when was the last time they saw each other prior to this one? Naku! I think prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall a single time during the entire term ni VP Leni from 2016 to 2022 na personal silang nagkita. Maski nung transition, hindi nagpunta si VP Sara mismo, kaya ang nakausap lang namin ay yung kanyang team. So I think this will be the first time since 2016, 2015. Opo. So, kakaiba ho ito. Would you say na kakaiba itong pagkikita nila? Well, hindi naman katakataka in the context na nandun siya during yung time ng Peña Francia. Kasi normal naman na pag may dumadalaw na mga bisita sa panahong yan, usually, nagpapaabot kay VP Leni na kung pwedeng dumalaw. At siya naman, lagi namang gano'n. So, madaming mga nasa politika, madaming mga miyembro ng gobyerno na kapag nasa Naga sila sa panahon na yan, ay talagang nakikipagkita sa kanya. So, ako, tingin ko yun yung context no, na dapat nating tingnan itong nangyaring ito. Pero hindi ho sila kasi, hindi naman sila magkapartido. So, you wouldn't even say it's unusual. I guess, siguro yung, hindi ba it's a surprise para po sa inyo, Attorney Barry? Well, definitely para sa akin, surprise na si VP Sara ang nag-initiate ng pakikipagkita. Although tinitingnan ko na lang na in the context nga ng nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung festival, na may mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang panig na nagpupunta doon, and many of them dumadalaw naman kay VP Leni. So ako, pero yun nga po yun Attorney Barry. Yung dalaw, yung biglaan, siguro yun talaga yun. Sorry to belabor the point, but nagpunta ho ba si VP Sara dyan during the previous Peña Francia? Hindi ko alam. Kung last year she was there, hindi ko masasagot. So we don't know that. You don't know that. And ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francia, ay hindi po siya bumisita kay dating VP Leni Robredo. Ano po? Tama, siguro. Kasi ngayon ko lang nabalitaan na nagkita sila since 2015, 2016. Opo. Tama. Opo. So, ano po kanilang, siguro ito, did the former Vice President tell you ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si VP Sara kay dating VP Leni? Ang pagkakaintindi ko, ang kumontak sa kanya, isang mutual acquaintance nila. At nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at liberty to tell us who the mutual friend is? Well, unfortunately, hindi ko maalala anong pangalan. Pero
Kung gusto nyo malaman, I'm sure pwede namin ilabas at some point. Pero right now, the name escapes me. So hindi niyo po maalala? Oo. Opo. Attorney Barry, ano po ang kanilang napag-usapan? Sa kwento sa akin ni VP Lenny, it was purely personal. Kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Yun, parang the typical pleasantries na exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo diba? During the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political political issue. Mas ang usapan talaga yung personal. So, would you say that si VP Lenny, si dating Vice President Leni Robredo, was very open to seeing her? Or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay was pushing the envelope na magkita sila? Kumbaga, pinilit ho ba siya? O talagang the former Vice President was very open to seeing the current Vice President? Well, yung conversation was basically, papunta na kami dyan sa bahay mo. So, si VP Lenny naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagte-take ng oras para dumalaw sa kanya sa Naga. So obviously, nung sinabihan siya na papunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Gano'n naman talaga Okay. So wala pong VP siguro, Lenny. maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari? Well, I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? Pero obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, ano pa ang option ni VP Lenny? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy, di ba? So, nung nalaman niya na papunta na sa kanyang bahay, di naganda na siya para i-welcome nga. At nagkaroon naman sila ng maayos na usapan pagkatapos nun. Frankly, sir, nagdalawang isip ho ba si dating Vice President? Well, I wouldn't know, di ba? I'm sure aware siya nung context, nung yung current political context at anong maaaring lumabas doon. Pero at the same time, tingin ko, si VP Lenny more than anything else ay isang tao na who takes her responsibility of being a good host seriously. Lalo na during yung festival na madaming dumadalaw. So sa tingin ko, kung ano man ang kanyang mga naiisip na posibleng maging implikasyon nito, nag-take yun ng backseat dun sa pangangailangan na maging hospitable. Diba? Kung ikaw ay merong bisita, lalo na kung yung bisita na yun ay Vice Presidente ng Pilipinas. Opo. Yung tanong ko po sa inyo kanina, meron ho kasing ulat sa Politico.com na umano, tumanggi daw si dating VP Robredo, pero nagpilit daw si VP Sara? Well, hindi ko alam kung ano yung nangyari before. Ang alam ko lang ay yung actual meeting mismo and how it was arranged. At yun nga, gaya ng sinabi ko, nung she was informed about the meeting na nangyari, papunta na sa kanilang bahay. So, hindi ko alam kung ano pa ang mga nangyari before, kung meron lang ganyan. And after the meeting, Attorney Barry, how would the former Vice President describe the meeting? Well, nung una kami nag-kausap, medyo nagulat siya, obviously. But at the same time, sabi naman niya, wala naman kami napag-usapan, di ba? Puro mga pleasantries lang, update sa pamilya, etc. So, yun. Ako, tingin ko, he really took it as nothing more than being a gracious host sa isang tao na dumalaw, lalo na sa panahon nga ng piyesta. And because you were the former spokesperson, kayo ho pa bang spokesperson ngayon, sir? Well, wala nang spokesperson si VP Lenny ngayon, hindi naman sa Vice President, di ba? Hindi, oo nga po, pero tatakbo ho siya, hindi ba? I guess I just wanted to ask you, if this had come up, no, at kayo po yung official spokesperson, would you have encouraged this? Well, sa akin, at that point, kung nando na mismo, di ba? Tapos sinasabi na pupunta sa iyo, I don't think she had a choice, di ba? At that stage. Gaya, sabi ko kanina, di ba? More than anything else, beyond any considerations of ano yung magiging spekulasyon, then obviously, conscious naman kami doon. Sa dulo, kailangan niyang maging magandang host, di ba? Tingin ko, yun yung nag-prevail. Okay. And, yeah. Attorney, isa na lang po, napag-usapan Sure. ho ba ang politika kahit na po pahapyaw?
sa kwento niya sa akin, wala silang pinag-usapan tungkol sa politika. Ngayon, hindi ko alam kung ang ibig sabihin nun, absolutely walang pinag-usapan o kumbaga in passing lang na pag-usapan. Pero ang sabi niya, ang pinag-usapan nila mas personal, di ba? Hindi sila nag-discuss tungkol sa any political plans or anything like that. So ako, I will take that as di ba, what she said. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo.